Magandang araw sa inyo mga kababayan. Ako po si Banat Bay at eto pag-uusapan na naman natin ng mga issue sa lipunan. At eto na nga, mas lalong lumalabas ngayon na napakasinungaling talaga ng administrasyon na to. Lalong-lalo na po yung kanilang bagong tuta na si Director Matibag. Bakit to kanyo? Bakit to kanyo? Mamaya papaliwanag ko sa inyo. At dito, lagi nyo antambayanan lang po itong ating video, video upload dahil alam nyo mga kababayan, habang ang mga bunganga nila ay nagsasalita, habang sila ini-interview ng mga media, ay lalo nating nabubuking ang mga kasinungalingan ng mga hindot na to. Hindi ako nagbibiro pero yan ang katotohanan at hihimayin natin hindi lamang po opinion, katotohanan, hindi lamang po yung mga interview, aalamin natin talaga kung sino ba talaga nagsisinungaling. Kasi alam niyo mga kababayan, especially with what is happening, it is really very important the consistency on their statement. Right now kasi, ladies and gentlemen, people in the house, mga kababayan, mga banateros, napaka-importante na maunawaan natin, merong nagsasalita, yung sa kampo ni Matibag, na alam naman natin, sinungaling at politiko, at meron din naman nagsasalita dito naman sa kampo ng Senado. Hindi lamang po ang kanilang Senate President na talaga namang grabe ang integridad. Pagdating sa katotohanan, alam natin yan. Maaring medyo malamya sa pananaw ng ibang mga kababayan natin, pero gayunpaman, hindi natin maitatanggi na pagdating sa integridad, matindi ho ang integridad ni Senator Cayetano, even with his peers o mga kasama sa Senado. Pero hindi lang po yun. Yung mismong involved na tao na si retired general ng OSAA, yung head ng OSAA, ay siya po mismo ay Aplaska ba? Aplaska. Oo. Siya po mismo ay nagsalita at hindi lamang po isang interview ang ating ipapakita dito, ladies and gentlemen. Ipapakita natin 3 interview. Hahanapan natin ng inconsistency sa tao na ito para malaman natin kung siya ba nagsisinungaling. Pero ang sigurado tayo, inconsistent si Matibag. Bigyan ko lang kayo ng rewind, di ka nga, o background, di ba? Pag nanonood kayo ng mga TV series, meron yung recap, ganyan. Kayo kasi, ini-skip nyo, kaya tuloy minsan di nyo naiintindihan eh. Hindi, di ba, tayo, ako, totoo lang, ini-skip ko yun. Yung mga recap. Pero napaka-importante nun, lalong-lalo na pag isang linggo ka nang hindi nakanood ng series na yun, di ba? Pero ito, press na press pa naman sa utak natin. Pero bibigyan ko na rin kayo ng konting recap. Unang-una, Monday, nagkaroon ng pagharang at pinipigilan ang isang institusyon na mag-function. Ang halimbawa nito, yung pagharang nila kay Bato. Para kanyang gampanan ng kanyang trabaho bilang isang senador. Ginawa pong harangan ng mga NBI. Gamit ang isang illegal na warrant of arrest. Kuno. Always remember, until that ICC warrant, kuno, ay seen by the people, seen by the lawyer, talagang masasabi nating lehitimo. Kasi ang balita pa nga ni Attorney Jimmy Bondoc, nung kanilang sinasaliksik yung pinapakita ni Trillanes, iba yung case number. Magkakaiba yung case number doon sa ipinakita ng ICC. So doon pa lang, medyo kaduda-duda na. Kasi dapat pare-pareho. Alam mo ba sa korte, nung ako po ay, anong tawag doon? Yung, nakalimutan ko na yung tawag doon. Yung pumunta po ako sa isang korte, at binasa isa-isa. Ang haba-haba nun, 4 pa man din yun. Nakatulog na ako Maganong-gano na ako eh. Kasi case number, black, lusyak, kung rekang kokak, ganyan. Sabi ko, wala ba kayong Hindi, sa loob-loob ko lang yun. Pero syempre, hindi ko sinabi doon sa judge. Kasi kakaya naman, baka sabihin ng judge, sa pakakapal ang mukha mo
Nasa loob-loob ko, wala ba kayong kopya nung nung demanda? Tapos yung abogado, wala bang kopya? Pwede ba naman mag-compare na lang kayo eh? Hindi, binabasa yun, importante yun. Babasahin yun. Case number blank number 256781321. Kailangan tugma lahat yun. Tapos sasabihin mo, Congressman Tututut versus Banatbay. Yan. Importante yan. Kailangan talagang parehong-pareho. At uulit-ulitin yan. Mantakin mo, 4 yun. Tapos nandun pa yung mga, pati yung komento ng mga, kayo kasi komento kayo ng komento, sa akin tuloy nasisisi. Di, okay lang yung komento nyo, okay lang yan. Kasi, mantakin mo sasabihin pati yung mga komento nyo binabasa. Kasi ginamit nung kalabang ko, yung animal na gago na yun, na pati yung komento ninyo, ibinibintang niya sa akin. Kasalanan ko daw, nag-comment kayo sa kanya na magnanakaw siya. Sa akin ibinintang, so pati yung comment nyo binabasan. Feeling ko nga natatawa na yung judge eh. Kasi pati yung comment ng mga tao, binabasa. Para talagang tugma yung hawak na demanda ng abogado ko, ng abogado nung kalaban, at yung judge. Lahat yun, letra by letra binabanggit. Oh. Sabi niya, Congressman, magnanakaw ka, walang niya ka, ganyan. Binabasa yun. Kasi nga, para sasabihin mo, arraignment yun, arraignment pala yung pinuntahan ko, arraignment ang tawag doon. Arraignment ko. Hindi, iba yung kanta yun. Binabasa, so sabi ko, okay. So para bagang sasabihin mo, pare-pareho tayo ng kopya, yan ang demanda sa'yo. Importante yun bilang isang may kaso. Eto, na di umano, sabi ni Jimmy Bondoc dun sa aming interview sa kanya. Abay, sabi niya dun magkaiba daw yung case number na ipinakita di umano ni Trillanes at yung lumabas talaga sa ICC. So what the? Mapapaano ka magkaiba? So anong kaso yun? Yung tataka kay bakit ganun? Magkaiba yung kaso. Importante kasi yung consistency. So what do I mean? Ngayon, magkaiba ang sinasabi ng abogado, ni Attorney Matibag, NBI Director Matibag, at saka nung sa USAA. Pero alam natin, ilang beses nang nagpapalit-palit ng statement si Matibag. Una, sabi niya walang NBI doon. Yung pala, nandun yung NBI. Pangalawa, wala daw baril. Pero nakipagputukan yung mga NBI. So doon pa lang, inconsistent na. Dalawang inconsistent na yan. Hindi daw sila pumasok pero binabarena nila. Para daw harangan. Pero makikita mo sa video, hindi naman hinaharangan, binubutasan. Di ba? So makikita mo yung inconsistency kay Matibag. Pero sa statement ni SP Cayetano, very consistent. Very honest. Yung iba nga nalalambutan na pero honest pa rin siya. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera,
sariling kulay. Wala kaming kinikilingan, basta para sa bayan kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan, dahil bayan muna bago ang sarili.